Noong umaga ng Nobyembre 5, 1971, tila ordinaryong araw lamang sa Ormoc City, Leyte. Makulimlim ang langit at mahinahon ang simoy ng hangin. Umuulan, oo, ngunit hindi labis. Sa mga eskinita at tabing ilog, may mga batang masayang naglalaro sa ulan, humahabol sa patak na tila walang dalang panganib. Sa mga bahay na yari sa kahoy at yero, abala ang mga ina sa paghahanda ng tanghalian, habang ang mga lalaki ay nagtatapos ng kanilang mga gawain sa bukirin o pabrika. Ang ulan ay tila background lamang ng karaniwang umaga, isang tahimik na simula ng bagong araw. Walang nakakaalam na sa mga sandaling iyon, may namumuong trahedya sa itaas ng lungsod. Isang tahimik ngunit mapanlinlang na banta na sa loob lamang ng ilang minuto ay wawasak sa buong Ormoc at mag-iiwan ng isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, sanay na ang lungsod sa ulan at bahagyang pagbaha tuwing bagyo. Ngunit ang Nobyembre 5 ay hindi basta normal na pagbaha. Noong dekada 90, ang Ormoc City ay isang masiglang lungsod sa kanlurang bahagi ng Leyte. Dito umiikot ang buhay sa palengke, sa pantalan at sa mga pabrika ng asukal. Napapaligiran ng dagat sa isang banda at ng mga ilog at kabundukan sa kabila. Ang mga pamilyang naninirahan malapit sa mga ilog, lalo na sa Barangay Isla Verde sa tabi ng Anilao River, ay sanay sa ulan at baha. Para sa kanila, ang tubig ay bahagi ng araw-araw na buhay. Dito naliligo ang mga bata, naghuhugas ang mga ina, at dito rin minsan nagmumula ang maliit na kabuhayan. Ngunit sa kabundukan, may nangyayaring tahimik na pagbabago. Mula dekada 60 hanggang 80, unti-unting nawala ang natural na kagubatan ng Leyte. Ang dating makakapal na puno ay napalitan ng mga pananim na hindi kayang humawak ng tubig, tulad ng niyog at tubo. Kasabay nito, may mga kaso ng illegal logging at iba pang pagbabago sa paggamit ng lupa. Dahil dito, ang lupa ay naiwan na hubad, mahina at handang bumigay sa tamang pagkakataon kapag dumating ang malakas na ulan. Ang kabundukan na dating sumisipsip ng tubig ay naging vulnerable sa malakas na pag-ulan at ang panganib ay unti-unting lumaki nang hindi namamalaya ng mga nasa ibaba. Noong Nobyembre 4, nabanggit sa balita ang tropical storm Uring, international name, Thelma. Sa umpisa, hindi ito inilarawan bilang malakas na bagyo at walang storm signal na nagpa-alerto sa mga tao. Umulan ng madalas, ngunit tila normal lamang para sa karaniwang mamamayan. Bukas ang palengke, pumasok pa rin ang mga bata sa paaralan at tila walang banta. Maraming residente ang nagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain, hindi alam na ang unos ay unti-unting nagbubuo ng isang nakamamatay na flash flood. Ngunit sa umaga ng Nobyembre 5, bandang alas 8 hanggang alas 10, tuloy-tuloy ang malakas na ulan. Mababa ang ulap, malamig ang hangin, at bahagyang umaalo ng mga ilog. Sa watershed ng Anilao at Malbasag Rivers, ang ulan ay masinsinan at mas mabilis kaysa kayang saluhin ng lupa. Ang lupa na dati sumisipsip ng tubig ay ngayon parang sementong dinadaluyan ng ulan, hindi na kayang pigilan ang pagbagsak ng tubig mula sa kabundukan. Habang tumitindi ang buhos, nagsimula ang maliliit na pagguho sa itaas. Tahimik, walang babala, ngunit bawat maliit na guho ay nagdadagdag sa volume ng tubig at debris. Mga bato, troso at mga punong hinugot mula sa ugat. Ang likas na depensa ng kalikasan ay unti-unting nawawala at ang panganib ay lumalapit ng hindi napapansin. Bandang alas 11 ng umaga, umabot sa sukdulan ng ulan. Tinayang higit 160 millimeters kada oras. Ang tubig mula sa bundok ay sabay-sabay bumaba patungo sa mga ilog. Ang dating agos na umaabot ng ilang araw ay naging halos 1 oras lamang. Sa makikitid na bahagi ng ilog, nag-ipon ang tubig at bumuo ng pansamantalang harang. Parang dambuhalang plug na humaharang sa daloy. Sa likod nito, patuloy na naiipon ang tubig hanggang sa bigla itong bumigay. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga pansamantalang harang ay sabay-sabay nag-collapse at ang tubig ay kumawala. Hindi basta baha, kundi parang dambuhalang alon na nagmula sa bundok. Bandang alas 11 ng umaga, nagsimulang magbago ang lahat sa Isla Verde. Hindi una napansin ang taas ng tubig, kundi ang tunog. Isang malalim at tuloy-tuloy na ugong,
parang sabay-sabay na andar ng maraming truck. Biglang umitim ang tubig sa ilog, makapal, kulay tsokolate at may kasamang sanga at troso. Isang ama ang sumigaw para tawagin ang pamilya, ngunit bago pa sila makalayo, dumating ang unang bugso. Ang tubig ay tumaas ng mahigit 2 metro sa loob lamang ng 1 minuto at sa loob ng 1 oras, umabot ito sa halos 4 na metro. Tumama sa mga bahay sa tabing ilog bago makatakbo ang mga tao. Maraming magulang ang nagpatong ng kanilang mga anak sa mga mesa, refrigerator o bubong, ngunit marami rin ang naipit, natapilok o tuluyang nailigaw ng agos. Tumumba ang mga tricycle, jeepney at mabigat na kasangkapan. Tumunog ang sigaw ng tulong sa ingay ng tubig at debris. Pagsapit ng hapon, humupa ang agos at iniwan ang makapal na putik at katahimikan. Isang katahimikan mas mabigat kaysa sa ingay ng baha. Libu-libong tahanan ang nawasak, libu-libong buhay ang nawala, at libu-libong tao ang naapektuhan. Ang Isla Verde ay idineklarang hindi na ligtas tirhan at marami ang napilitang lumikas. Ayon sa opisyal na tala, tinatayang mahigit 4,000 siyam na raang katao ang nasawi at higit sa 4,000 bahay ang nawasak. Ngunit higit pa sa bilang, ang tunay na pinsala ay nasa mga naiwan, mga batang biglang naulila, mga magulang na walang anak, at alaala ng trahedya na bumabalik tuwing malakas ang ulan. Ang flash flood sa Ormoc ay hindi lamang isang sakuna ng panahon. Isa rin itong paalala ng kahalagahan ng responsableng land use, reforestation, at disaster preparedness. Sa bawat pagbaha, hindi lamang numero ang nawawala, kundi mga pangarap, pamilya, at buhay na umaasang makararating ng ligtas sa kanilang destinasyon. Ang trahedya ng Ormoc noong 1900 at 1991 ay isang bangis na aral na dapat paghandaan. Ang kalikasan ay malakas at ang tao ay laging kailangang maging handa, lalo na sa mga lugar na sanay sa ulan at baha. Balot ng takot, pangamba at sigaw ng saklolo ang gabi ng Enero 26 matapos lumubog ang MV Tricia Kirsten Tree, isang malaking roll-on roll-off o Roro ferry sa karagatang malapit sa Baluk-Baluk Island, Basilan, habang patungo sana sa Holo, Sulu. Isang trahedyang umani ng maraming buhay, nag-iwan ng mga nawawala at muling nagbukas ng usapin tungkol sa kaligtasan ng mga barkong pampasahero sa bansa. Ang MV Tricia Kirsten Tree na pagmamay-ari ng Allison Shipping Lines ay umalis mula sa Zamboanga City Port bandang alas 9:30 ng gabi noong Enero 25. Ayon sa mga ulat, normal ang takbo ng biyahe sa unang bahagi ng paglalayag. Ngunit makalipas ang ilang oras, nagbago ang lahat. Bandang alas 1:50 ng madaling araw, nakatanggap ang Philippine Coast Guard ng isang distress signal mula sa barko. Ilang milya na lamang ang layo nito mula sa Basilan nang bigla itong tumagilid o mag-tilt. At sa loob lamang ng ilang minuto ay mabilis na lumubog sa dagat. Hindi pa malinaw ang eksaktong dahilan ng insidente. Ngunit ayon sa mga autoridad, maraming anggulo ang tinitingnan. Kabilang narito ang posibleng pagpasok ng tubig, kondisyon ng dagat, bigat ng kargamento at kalumaan ng barko. Sa gitna ng dilim at malamig na tubig dagat, daan-daang pasahero, kabilang ang mga pamilya, bata, matatanda, at mga guro, ang biglang napilitang ipaglaban ang kanilang buhay. Kumapit sila sa anumang lumulutang, life jacket, kahon, plastic, at iba pang gamit na inanod ng alon. Ilan sa mga survivor ang nagkwento ng biglaang panic sa loob ng barko. Ayon sa kanila, kulang ang oras at impormasyon bago tuluyang bumaligtad ang sasakyan dagat. Marami ang nag-agawa ng life vest, may ilan ang natapilok, at may mga tumalon na lamang sa dagat sa pag-asang may darating na saklolo. Biglaan po talaga ayon sa isang survivor. Naramdaman na lang namin na tumatagilid, ilang segundo lang, gulo na, kanya-kanya na po kaming takbuhan. Agad namang rumesponde ang Philippine Coast Guard kasama ang Armed Forces of the Philippines, mga lokal na mangingisda at iba pang rescue assets. Sa kabila ng dilim at hirap ng kondisyon ng dagat, isinagawa ang malawakang search and rescue operations. Sa pinakahuling tala, mahigit 316 na katao ang nailigtas at dinala sa mga pantalan ng Isabela City, sa Basilan at Zamboanga City.
Agad silang binigyan ng medical na atensyon, pagkain at pansamantalang tulong. Ngunit sa kabila ng mabilis na pagtugon, hindi lahat ay pinalad na makaligtas. Sa ngayon, hindi bababa sa 18 ang kumpirmadong nasawi habang humigit kumulang 10 katao ang patuloy na nawawala. Patuloy pa rin ang search and retrieval operations at umaasa ang mga autoridad na may mahahanap pang buhay. Bagamat unti-unti nang bumibigat ang posibilidad. Sa mga pantalan, makikita ang desperation ng mga pamilya, may tahimik na umiiyak, may nagdarasal at may patuloy na umaasang makikita pang buhay ang kanilang mahal sa buhay. Nagpaabot ng pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa mga pamilya ng mga nasawi at nawawala. Hinikayat niya ang lahat na manatiling matatag habang patuloy ang rescue at investigasyon. Samantala, puspusan na ang investigasyon ng Department of Transportation, Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina upang matukoy ang tunay na sanhi ng trahedya. Isa sa mga pangunahing tanong ngayon, may kinalaman ba ang overloading at edad ng barko sa paglubog nito? Ayon sa Philippine Coast Guard, ang autorisadong kapasidad ng MV Tricia Kirsten Tree ay humigit kumulang 352 pasahero. Sa manifest ng biyahe may 317 pasahero at 27 crew, kaya sa papel ay hindi ito lumagpas sa pinapayagang bilang. Gayunman, bukod sa mga pasahero, may sakay din ang barko ng mga truck at kargamento, isang mahalagang aspeto na sinusuri kung nakaapekto sa balanse at stability ng barko, lalo na sa masamang kondisyon ng dagat. Bukod dito, isa ring mahalagang usapin ang edad ng barko. Batay sa maritime records, ang MV Tricia Kirsten Tree ay mahigit 3 dekada na. Orihinal na ginawa sa Japan noong dekada 1970 bago ito mabili ng kasalukuyang shipping company, ilang taon na ang nakalilipas. Bagamat iginiit ng Marina na valid at up-to-date ang mga dokumento at safety certificates ng barko noong mangyari ang insidente, binigyang diin ng ahensya na hindi sapat ang papeles lamang upang masigurong ligtas ang bawat biyahe. Tinitingnan ngayon kung may structural issues ang barko, maayos ba ang maintenance history nito, at kung sapat ang safety briefing at crowd control bago at habang nagaganap ang emergency. Ayon sa Philippine Coast Guard, lahat ng posibilidad ay bukas sa investigasyon. Mula sa teknikal na depekto, biglaang pagbabago ng kondisyon ng dagat, hanggang sa human error. Sa ngayon, wala pang opisyal na konklusyon ang mga autoridad. Ngunit malinaw ang isang bagay, mabilis ang pangyayari at kulang ang oras ng maraming pasahero upang makapaghanda. Iniutos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga nakaligtas. Inatasan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na maghatid ng pinansyal at psychosocial assistance sa mga biktima at kanilang pamilya sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga nawawala, patuloy ding naghihintay ang publiko ng linaw, pananagutan at konkretong aksyon upang maiwasan ang pag-ulit ng ganitong trahedya. Dahil sa bawat barkong lumulubog, hindi lamang numero ang nawawala, kundi mga pangarap, pamilya at buhay na umaasang makararating ng ligtas sa kanilang destinasyon. At sa trahedyang ito, muling tinatanong ng bayan, sapat na ba talaga ang kaligtasan sa ating mga biyahe sa dagat?